Hello, hello. Kumusta mga amiga? Quick video lang guys. Kanang may opinion doon sa sa bagong pagpunta ni Marcos dito sa Amerika para mag-negotiate ng trade deal. So mga kunting points lang kasi kung titingnan mo sa mainstream media, parang lumalabas na tagumpay si Marcos, ang galing, di ba? Parang panalo. Ako, kung titingnan natin guys, ganito nangyari dyan. Kung tinitingnan natin, tingnan ko yung mga sarcasms tapos i-discuss natin ano yung mga sarcasms na sinasabi ni Trump. Sabi niya, ito top negotiator, diba? Sabi ni Trump, ito mahirap to kasi top negotiator to, mukhang mahirap kausapin, mukhang hindi ako makakalusot ito, mga galang-galon ang dating, no? Diba? Natatawa ako na nanonood kahapon eh. Tapos meron pa siya sinabi na galing ka bang Pilipinas? Kasi yung reporter, sabi ng reporter, yes. Sabi niya, swerte kayo kasi yung presidente nyo, mahal niya yung bansa nyo, ay gano'n, di ba? Tapos may sinabi pa na yung presidente nyo, he is love daw siya sa mahal daw siya ng mga mamamayan, gano'n, di ba? Hindi naman bobo si Trump, alam niya lahat ng history dyan eh. Tapos, di ba, at one point sinabi ni Trump, di ba solid yung solid ang bansa nyo? Sabi ni Bangag, I think so. Bakit gano'n ang takbo ng tanong ni Trump? Kasi normally si Trump, pag mayroon siya mga bisita, si Trump alam niya kung anong mga detalye sa mga nangyayari sa bansa na pumupunta sa Amerika eh. Like kunyari, Japan, hindi na nagtatanong si Trump diyan na solid yung mo, hindi niya pinapakonfirm doon sa sa presidente o prime minister. Siya na yung magsasabi na itong si ang presidente ng ganitong bansa, very lucky kasi yung country nila malakas to. Kaya parang siya ang nagko-confirm na gano'n ang takbo ng economy to, malakas to, at saka parang mabilis yung paggangat. Pero sa kay Marcos, sinabi niya, di ba solid yung yung bansa niya, no? I think so, di ba? Kasi alam ni Trump ayaw niyang i-confirm, gusto niyang ikaw ang mag-confirm para hindi ako nagsisinungaling, di ba? Gano'n. Tapos merong sinasabi si Trump na i-discuss din natin mamaya, yung passed down na administration is not being treated well, so ang notion naman ng doon ng ibang mga anti-Duterte na tinira daw ni Trump si Duterte. Mali yun. Sinabi ni Trump the past administration, they never treated him nicely, meaning to say yung administration ni Obama, kasi yung panahon ni Duterte siya tapos na si Obama, at saka nung pumasok si Biden, hanggang matapos si Biden pumasok si Marcos, diba? So ni Obama tapos si Trump, diba magkaibigan sila ni Trump, tapos yun ni-raid nga yung election, natalo si Trump, pumasok si Biden, at yun, masaya si Marcos doon, di ba? Ngayon na natapos din si Biden at si Trump ulit. So, yun. Hindi ibig sabihin na tinira ni Trump. Sinabi ni Trump na hindi maayos yung pag-treat ni Obama
at saka yung sa part ng konting part ni Biden doon sa administrasyon. Hindi kung yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi ni Trump. Mali yung pick up ng pangagi, sabi nila tinitira na Duterte. Hindi. Tapos may sinabi si Trump doon na alam ko may problema kayo sa dating president, sabi niya, di ba? Pero hindi mo kasalanan yun. Bakit sinabi ni Trump yun? Alam mo yung diplomatic relationship, hindi mo sasabihin yun na kasalanan mo yun, na ididiin mo, hindi. Sabihin mo, hindi mo kasalanan yun. Pero actually, alam ni Trump ano nangyayari doon. Pero leave it like that, ano, di ba? Tapos, umalis na si Trump, sila Marcos. Anong sinabi ni Trump doon sa post niya? Na tapos na yung bisita, umalis na daw palis na si Mr. Marcos kasama yung sangkaterbang niya, mga alipores. Kasi normally kasi dito sa Amerika, pag pumunta yung mga presidente, world leader, hindi ganoon kadami na isang pari yung kasama di ba? Hindi ganoon, siguro mga ilang ila sa 2 o 3. Hindi yung katulad sa kanya buong baryo. Di ba? Ganoon. Saka alam na ni Trump na sa puknatan niya na ito mahina talaga to. Saka may problema to. Nasa bulsa na ni Trump yan. Ganoon. Ngayon, anong nangyayari sa negosasyon nila sa tariff? At sinasabi ng mga mainstream media at yung mga apologists ni Marcos, tagumpay daw. Iwan ko na lang kung saan anggulo mo masabi na tagumpay. Kasi ang tariff na 20%, ang nakuha mo lang is less 1% ka lang, di ba? Yun lang ang nagiging pabor sa iyo, 1%. Ano naman ang nakukuha ng US? Zero tariff at saka open market, meaning to say kahit anong produktong ibibigay ng Amerika dyan, wala kayong kukuliktahing tariff as is kung anong presyo. Pero kayo sa Pilipinas, pag magpadala kayo ng mga produkto dito like mga pag-uong or mga pinakurat or whatever, 19% yun. Ngayon mayroong nagsasabi na pareho lang naman ng Indonesia 19% din ng Indonesia yan ang pinagalingan ng Indonesia. Ang Indonesia nangagaling sila sa mga 34% ata, 30+% at naibaba ng 19%. Yun ang diferensya. Ang pangalawang diferensya doon, si Marcos gumastos ng pera papuntang Amerika kasama buong baryo. Si Indonesia telepono lang, tumawag lang, lang gastos, load lang. Di ba? Yun ang matindi doon. Tapos sabihin lang tagumpay. May isa pa, anong nakuha ni Trump? Militarily nakuha niya yung mga ammunitions, lagay ng ammunitions factory dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Marcos doon sa na tinutulungan daw sila ng US para magiging, alam mo ba, yung makatayo sa sarili militarily, kaya maglagay ng ammunitions factory dyan. Hindi, patay tayo dyan. Bakit hindi nila ilalagay doon sa Indonesia o sa Malaysia? Ba't hindi pumayag yung mga neighboring countries natin? Sa Pilipinas lang. Kung ano mangyayari, ang unang tatargetin Pilipinas, alam na natin lahat yan. Ngayon, isa sa nakuha ni Trump yun. Hindi natin alam, baka yung idea dyan, baka madagdagan tayo. Diba? So, wala na, bentang-benta na. At saka pangalawa doon, although sinabi ni Trump na wala mang problema kung maganda yung relasyon nila sa China or whatever, kasi tinanong sila about sa China. Tapos sabi ni Trump, wala mang
problema kung maayos ang relasyon sa China, kasi ako nga makipag-meet ako kay Xi Jinping sa in the future, parang sinabi natin yan in a month, diba? Pero sa nabasa kong kasama doon sa negosasyon, hindi pwede ang Pilipinas makinegosyo sa ibang bansa na hindi aprobado ng Amerikano. So kasi kontrolado tayo lahat. Kontrolado kayo lahat yan. Paano na lang, kunyari yung China hindi kaya-aya sa Amerika na makipagnegosyo ang Pilipinas. May ba sabihin ipo-pull out ng ipitin nila mga negosyo sa China at i-stop nila yung importation ng China? Yari kayo dyan, kasi mura ang China ngayon kung papasok ng mga US product dyan, mura ang China, hindi magugustuhan ng US yan. Malamang sabihin niya, i-cut na yung Chinese products mo. Yari kayo dyan, lalong kahirapan, di ba? Alam mo, tough yan si Trump eh. Hindi nagiging bilyonaryo yan kung hindi marunong yan. Ako kasi, siyempre sa Amerika ako, at saka of course dito na ako. I mean, pabor sa amin, pero siyempre Pinoy din ako, naawa ako sa mga future na mangyayari. Employment, kasi masasara, paano na yung mga importation, yung mahal na yung papunta ito yung pinakamalaking market sa buong mundo. Paano na? Kasi mamahal, hindi na masyadong mabenta yung produkto nyo kasi mahal na, plus 19% tariff kayo eh. Diba? So hindi tagumpay ang negosyasyon ni Marcos dito, kasi si Marcos kasi, alam mo, kung titingnan mo kasi, ang Pilipinas dapat nasa strong side siya sa negotiation eh. Kasi kung titingnan mo yung variables natin, nasa atin lahat eh. Actually ang Pilipinas pwede siya mag self-sufficient eh, kasi yung agriculture natin, kung ayusin lang lahat, pwede na magiging self-sufficient. Kaso lang iwan ko kung kaya siguro dinala niya isang katerban yung baryo, kasi diba, paano lumabas na ganun ang negosasyon? Luging-lugi ka. Kasi kung sabihin mo, kung alam mo yung strength mo, anong strength mo? Yung itkan yun nasa amin na, diba? Operational yun. Tapos naglagay pa kayo ng mga iba-ibang military installations yan. Ngayon kung nag-negotiate tayo, sabihin ko, Mr. President, mukhang mabigat ata yan, ganyan. So hindi papayag si Trump, gano'n. Hindi, sabihin mo, i-suspend mo na yung talks, uwi ka, i-threaten mo na tanggalin mo lahat yung ika sa Pilipinas, di ba? Hindi ko gustuhin ng Amerika yun. Weakness nila yun, kasi ang strategic tayo against China eh, yun ang jump off eh. Yun ang isa sa pinaka-strong mong bargaining power sana, di ba? Kung ang interest ng presidente para sa mamamayan, ganun ang dapat pagtingin mo, yung strength, anong meron sa Pilipinas na gusto sa Amerika. Kasi kung titingnan mo, mas sila ang may kailangan sa atin. Ang US mas may kailangan sa Pilipinas kaysa ang Pilipinas mas may kailangan sa US. Pero kung personal ang interest mo, like si Marcos, meron siyang mga personal interest, like gusto niya magstay in power, which is okay lang naman sa US kasi alam naman niyang makukuha niya lahat kay Marcos at nakokontrol niya. So check yun. O yung kaso ng asawa niya dyan sa LA, pwedeng hilot-hilotin yun. Yung kaso niya, yung tax evasion niya sa US, pwedeng i-suspend muna yun, diba? Kasi yung negotiation niya is coming from personal benefit eh, personal interest niya, hindi mamamayang Pilipino. Kasi kung mamamayang Pilipino, putang ina, sabihin mo, ano ko, hindi pwede yan, kawawa yung mamamayan ko niyan, diba? Ganun ka dapat kung patriotic ka. Hindi pwede yan, Mr. President, I'm sorry. Kung papatawan mo na 19%, papatawan din tayo, magpapatawan din kami ng 19% sa'yo. That's
is called reciprocal tariff. Ganun lang yun. Kung ayaw nyo mapadala sa amin at edi wala tayong magagawa. Di ba? Although mag-suffer temporarily ang negosyo sa Pilipinas sa papunta dito, sino na naman benepisyo dyan ng malalaking negosyante? Tayo, ang dami nating resources dapat tayo, self-sufficient tayo. Kaso lang yung interest ng pera at saka yung merong interest yung standpoint ng nag-negotiate na si Marcos, may iba siyang interest hindi pang mamamayan ang interest niya. Kaya patay tayo, logi tayo. Alam mo yung nakikinig ako kahapon, binubula si Marcos naman patawa-tawa kasi para photo op, pero not rating. Loging-logi ang Pilipinas doon, sigurado. Si Indonesia, yun nga sinasabi ko, 35%. Nanggaling siya sa mga 30+%, tapos 19, malaking baba sa Indonesia yun. Meron bang pinasok ng mga military installation sa Indonesia na additional katulad sa atin? Wala. Diba? At saka hindi pumunta presidente, tumawag. Ngayon, ang Japan, anong tariff ng Japan? 15%. Open trade din. So bayad ng Japan ng 15% sa tariff ng produkto papadala dito, pero open trade ang US. Pero ang Japan mag-i-invest ng ilang billion business sa US, makukuha nila yung 90% ng income doon, ng profit nila. Diba? Ano ang binigay ng Pilipinas? Mas malaki pa dyan. Binigay ng Pilipinas yung sovereignty niya. Diba? Yung safety ng mamamayan, yung safety ng buong bansa, yun ang binigay ni Marcos. Saan nalogi ang US doon? At saan nagiging tagumpay ang negosasyon ni Marcos? Diba? Sinama pa niya isang katerbang alipores niya. Di wala naman pala nagawa. Diba guys? Nakakatawa na nakakainis guys. Kasi naaawa ako. Beneficial sa amin na nandito, pero naaawa tayo kasi meron naman tayong mga siblings dyan, mga relative dyan, yung mga apiktuhan dyan. Yan ang malaking problema dyan. Ang mga Pilipino kasi ngayon, iwan ko kung natutulog pa ba, tapos minsan nagbabasa ako ng mga comment, tagumpay si Marcos, best president, anak ng putak. Diba? Hindi mo man lang ba ina-analyze na kung ano na ang nangyayari? Si Trump, best president siya sa Amerika. Ako yan, pumoto ako kay Trump. Kasi America first. Inuuna talaga niya yung kapakanan ng mamayan sa Amerika. Dapat ganoon si Marcos. Filipino first yan. Makinegotiate siya. Hardball. Hindi naman siya papataw ng sobra. Sabi niya, Mr. President, lang tayo, reciprocal tariff tayo, bigay ka ng 19 sa akin, magpapataw din ako ng 19%, which is fair enough. Diba? Ganun lang. Tapos yung mga ibang mga gustong hingi ni US sa'yo, humingi ka ng kapalit. Diba? Hindi ka kasi humihingi ng kapalit dahil ibang kapalit ang gusto mo Ganun. Kaya guys, kawawa ang Pilipinas. Kawawa talaga. Parang luging-luging tayo. Ewan ko lang kung ano mangyayari in the future. Kasi kung ganyan ang leader ng isang bansa, weak, walang bayag, tsaka hindi siya Filipino first, personal interest first yan mahirap dyan, diba?
left and right scandal. Isa mo yung sinasabi ni Trump, he is very, mahal na mahal daw siya sa mamamayan. Binubulan na siya. Alam naman ni Trump na maraming galit sa kanya dito dyan Alam ni Trump yun. Ibang klase si Trump. Halos lahat na pinakamaliit na lugar, alam niya ang history niya, alam niya ano nangyayari. Kaya nga nagtaka ko na sinabi niya, di ba solid yung country mo, ba't ganun ang statement? Trump, hindi dapat ganun Dapat si Trump, Philippines, this is the most improving country, stronger than before, mga ganun dapat. Ano sabi niya? Pa-confirm niya ni Marcos, ayaw niyang mag-confirm kasi sisinungaling na siya doon. Diba? So it's sad guys, but hindi na tayo magawa. Nandun na pumirma na so makikita niyo yung epekto in the coming months guys. Pero isa lang masasabi ko, hindi tagumpay sa Amerika, but hindi tagumpay sa Pilipinas. Lugi tayo. Okay guys, next time ulit at tingnan natin kung ano pang magaganapan. Bye bye.